Ang Pilipinas ay maaaring makaranas ng mas murang kuryente kung matutuloy ang pag-drill sa Recto Bank, Reed Bank, sa West Philippine Sea, na naglalaman ng malaking deposito ng natural gas. Sa kabila ng banta ng harassment mula sa China, ang pagdevelop sa lugar na ito ay nakikita bilang solusyon sa inaasahang pagkaubos ng Malampaya gas field sa 2027 at sa mataas na presyo ng inangkat na LNG. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang PH-China Joint Exploration sa Recto Bank, Reed Bank, ay isang potensyal na pagtutulungan upang pakanabangan ang malaking reserba ng natural gas, 16 hanggang 20 TCF, na maaaring 5 hanggang 6 beses na mas malaki sa Malampaya. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa enerhiya at ibaba ang presyo ng kuryente. Gayunpaman, ito ay kontrobersyal dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Ang Recto Bank ay may tinatayang 16 hanggang 20 trilyong cubic feet, TCF, ng gas, na maaaring maging pangunahing kapalit ng malapit ng maubos na Malampaya Field. Ito ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone, EEZ. Dahil sa kakulangan sa teknolohiya at banta ng China sa mga nakaraang unilateral activities, ang joint exploration ay nakikita bilang praktikal na paraan upang mapakinabangan ang yaman. Ang Malampaya, na nagsusuplay ng hanggang 40% ng kuryente sa Luzon, ay inaasahang mauubusan ng gas sa 2027, na nagpapataas sa pangangailangan para sa mga bagong mapagkukunan ng energy. Iniulat ng China na may positibong pag-uusap, ngunit nananatiling balakid ang mga territorial dispute. Nananawagan ang mga eksperto at pribadong kumpanya tulad ng Forum Energy ng suporta at proteksyon mula sa Philippine Navy upang ituloy ang operasyon. Ang kakayahang makapag-drill sa Recto Bank ay isang mahalagang hakbang hindi lamang para sa energy, kundi para sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ang paggamit ng sariling likas na yaman, indigenous energy, ay hindi kailangang dumaan sa mahal na proseso ng importation at transportasyon ng LNG. Natatakot ang mga dayuhang investor na maglagay ng bilyon-bilyong piso dahil sa tensyon at kawalan ng kasiguruhan sa seguridad. Pinapakita ng mapa ang tinatayang saklaw na lugar ng Service Contract 72 o ang Sampaguita Gas Field sa Reed Bank, na matatagpuan 85 nautical miles mula sa Palawan. Ang exploration area ay nasa 250 km timog-kanluran mula sa aktibong Malampaya Gas Field sa ilalim ng Service Contract 38B. Sa nakalipas na 2 dekada, ang natural gas ay nakapag-ambag ng 22,364 kW per hour, o higit sa 20% ng kuryente sa Luzon grid, ngunit sa unang bahagi ng 2023, ang data mula sa Department of Energy ay nagpahiwatig na ang bahagi ng natural gas ay lumiit sa 14%, noon pang 2022, bumaba sa 49% ang energy self-sufficiency ng bansa, ang pinakamababa sa loob ng 10 taon. Hindi katakataka na ang pagbaba sa natural gas reserves ng bansa ay kasabay ng pagtaas ng singil sa kuryente. Tulad ng coal, isa pang imported na fossil fuel na umaasa ang Pilipinas para sa supply ng energy nito, ang LNG ay vulnerable sa global market price fluctuation kapag tumaas ang presyo ng gas, dahil man sa geopolitical tension, tumataas na demand sa Asia at Europe, o pagkagambala sa supply. Mas mataas na gastos ang naipapasa sa mga mamimiling Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng generation charges. Samantala, ang pagpapatayo ng isang Strategic Petroleum Reserve, SPR, sa Pilipinas ay tinatayang mangangailangan ng puhunan na aabot mula 30 bilyon hanggang 176 na bilyon pesos, depende sa haba ng supply na itatago at sa kasalukuyang presyo ng crudo sa mundo.
Ang pagpapatayo ng pasilidad para sa 3 buwang supply ay tinatayang nagkakahalaga ng 30 bilyon pesos, gayunpaman, ayon sa ulat, ang kabuuang halaga kasama na ang mismong krudo ay maaaring umabot sa 176 na bilyon pesos. Kung nais ng gobyerno na magkaroon ng 6 na buwang supply, ang kailangang investment ay tinatayang aabot sa 60 na bilyong piso para sa pasilidad, dahil ang Pilipinas ay nag-aangkat ng halos 70% hanggang 75% ng ating langis. Madali tayong maapektuhan ng gulo sa ibang bansa, gaya ng sa Middle East. Layunin nitong magsilbing buffer para hindi biglaan ang pagtaas ng presyo ng crudo sa lokal na merkado kapag may krisis sa labas ng bansa. Iminumungkahi ni Senator Chis Escudero na itayo ang pasilidad sa Limay, Bataan dahil narito ang kaisa-isang aktibong oil refinery sa bansa. Ang Department of Energy at ang Philippine National Oil Company, PNOC, ang hahawak sa pagbili ng crudo at pagpapatakbo ng mga storage tank. May iminumungkahing 60 na bilyong piso na initial allocation sa ilalim ng panukalang batas para simulan ang konstruksyon. Samantala, ang Service Contract No. 90, SC90 para sa pormal na paghahanap ng natural hydrogen sa onshore Leyte, ang proyektong ito ay pangungunahan ng Matahio Energy Philippines at Ophiolite Energy. Kilala rin bilang gold o white hydrogen, ito ay gas na kusa o natural na nabubuo sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng mga kemikal na reaksyon sa mga bato. Ang Leyte ay may mga ophiolite formation, isang uri ng bato mula sa ilalim ng dagat na umangat sa lupa. Ang mga batong ito ay mayaman sa iron na, kapag nag-react sa tubig, prosesong tinatawag na serpentinization, ay natural na naglalabas ng hydrogen gas. Nilalayo ng gobyerno na makahanap ng sariling mapagkukunan ng malinis at zero carbon na energy upang mabawasan ang pagdepende sa imported na fossil fuels at mapababa ang emissions ng greenhouse gases.